Hello mga ka-Kingpins, for today's video nag-attend kami ng Taekwondo closing summer program at naligo kami sa ilog. Kaya naman tara, samahan niyo ulit kami sa aming ganap. Dumating nga kami dito sa Rindibo Beach Resort ng 9:30 AM at 10 AM nga daw magsisimula ang program. Kapag ganito talaga mga mingganap, dapat maagap talaga tayo at mas mabuti na lang nga na tayo ang mauna kaysa tayo ang mali. At ayan nga mga mi, bago nga magsimula ang program ay kumanta nga muna ng national anthem at nag-prayer. At ayan nga mga mi, nag-stretching nga sila at mamaya nga magpe-perform sila. At dahil nga magpe-perform sila, kaya nagpalit na nga sila ng kanilang damit. At ayan nga si Prince, nagkakabit na nga ng kanyang belt at sabi ko nga siya na ang bahala at hindi ako marunong sa ganyan. Napaka-independent namang batang to, kaya alam ko na kaya na talaga niya yan. Hindi naman sa tamad or pabaya akong ina, pero yan talaga ang way ko para matuto nga sila ng sa kanila lang. Hindi naman kasi pwedeng lahat na lang ay iasa nila sa atin. Paano ba naman sila matututo kapag ganyan? Alam nyo ba mga mi, kapag sinanay nga natin sila na lagi silang nakaasa sa atin, kahit na sa paglaki nila at magkapamilya na sila, aasa pa rin sila sa'yo kasi yun nga ang nakasanayan nila sa atin. Tandaan natin mga mi na ang mga magulang ay ang tunay na leader, modelo, guro at bayani ng ating mga anak. Ano man ang gawin at sabihin ay tumatatak sa kanilang kaisipan. Pero choice nyo pa rin naman yan kung anong gusto nyong pagpapalaki mga mi. Desisyon nyo na rin naman yan kasi mga anak nyo yan mga mi. Ako'y nagsishare lang naman ng idea, kung hindi nyo nga nagustuhan ay bahala na nga kayo. Anyway mga mi, balik nga tayo dito sa piniperform ng mga bata. Natatawa nga ako dito kay Prince kasi nga nagulat siya. Nakasama pala siya sa magbe-break nitong parang plywood na to. Pasensya na mga mi kung hindi ko nga alam yung tawag niyan. Hindi nga kasi ako familiar sa mga ganito. At ayan nga mga mi, napapakamot pa nga. Hindi ko nga alam kung anong nararamdaman niya, kung natatakot ba siya na baka hindi niya ma-break o ayaw niya talaga at baka iniisip niya na masakit sa paa. After niyang sumipa dyan ay patawa-tawa na nga siya, biglang nawala nga yung mukha niya na parang kinakabahan. Tapos pagkatapos nilang mag-perform, lumapit nga siya sa amin. Sabi nga namin sa kanya ni Mr. na kung kaya ng iba, kaya mo rin. Kaya nga nagtiwala si coach mo na isali ka kasi alam ni coach mo na kaya mo. Ganito kami palagi mga mi sa aming mga anak. Minomotivate talaga namin sila para nga sa sunod ay magkaroon na nga sila ng lakas ng loob. At ayan nga mga mi, magbibigay na nga sila ng certificate. Natatawa pa nga ako dyan kay Lucas dahil nga siya ang pinakaunang tinawag at nandun siya sa unahan pero parang wala nga siyang naririnig. Paano ba naman hindi pa siya umaakyat sa stage? Kung hindi pa nga siya tinawag ni coach niya, hindi nga siya lalapit. Mahiyain at napakaseryosong bata nga nito ni Lucas. Magkaiba nga sila ni kuya niya. Palagi nga namin siyang kinakausap ni Mr. para nga mabago niya yung mga ganyang ugali. Kasi mga mi, alam naman natin ang pagiging mahiyain ang kawalan ng lakas ng loob at ng tiwala sa sarili. At ayaw talaga namin ni Mr. na hanggang paglaki niya ay madala niya nga yung ganyang ugali. After nga magbigay ng certificate mga mi, ito nga ay kakain na nga. Bali nga yung mga pagkain ng mga bata ay Jollibee at sa mga parents naman ay nagpaluto nga ng lechon at iba't ibang recipe si coach. Tapos yung ibang parents nga ay nagdala din ng kanilang recipe. After nga kumain ng lahat, tinawag nga ni coach ulit ang mga bata at para nga makapagpa-picture at souvenir nga daw. At pagkatapos nga ng pagpapapicture ay nagpaalam na din kami kay coach na uuwi na nga kami at maliligo pa kami sa ilog. Wala pa nga schedule ang closing summer program, ay naka-schedule lang nga kaming maligo sa ilog dahil nga Sunday naman. At alam nyo naman nga mga mi, kapag Sunday nga ay day off nga namin, kaya minsan kapag wala naman kaming ginagawa dito talaga sa bahay, mag-iisip na lang kami kung saan kami pwedeng mamasyal. Pero syempre pinipili pa rin namin nga yung papasyalan namin ay wala ngang bayad, kasi kung may bayad lang din naman ay tumigil na lang. Alam nyo naman mga mi, busy and tipid nga tayo ngayon dahil napakatumal nga ng ating negosyo at napakarami nga nating bayarin. At bago nga kami bumiyahe papunta nga sa ilog na pagliliguan namin, hinatid nga muna namin itong pugo na itlog dito sa social. Tapos nag-drop by nga kami dito sa Kugon para bumili nga ng aming uulamin mamaya. Tapos si Ate M bumili din dito sa bakery ng tinapay. Andito na nga kami mga mi dito sa pagliliguan namin sa Hanging Bridge. At tamang-tama nga nandito na rin nga sila Hiral. At sumama din pala sila Mama at sila Benji. Madami nga kaming dala na nakakarga sa tricycle, kaya ito nga tulong-tulong kami sa pagbitbit. At ayan nga si Tambilina, nadulas pa nga, mabuti na lang nga nakaangat ang kanyang kamay na hawak niya ang cellphone, kung hindi ay nabasa sana.
At ayan nga si Rinalyn naglalaba nung nakaraang linggo nga, sabi niya kapag maligo ulit kami dito magdadala daw siya ng labahin. Akala ko nga nagjo-joke lang siya at ayan nga ngayon dinala niya pala yung labahin nila. Napakaganda naman talagang maglaba dito mga mi, ikaw na lang nga magsasawa sa tubig. At dito nga sa part na to mga mi, dito namin nilalagay ang aming mga gamit dahil hindi nga inaabot ng tubig dito. At ito nga si Canilo, naligo na nga siya, napakaganda nga magbaba dito lalo na sa mga bata at hindi nga malamig ang tubig. Feeling nga namin ay naliligo lang nga kami sa swimming pool at mas malinis pa nga ito kasi umaagos nga ang tubig. At ito nga si Kuya Benji at Herald nag-iihaw nga sila ng pork chop. At dito naman nga sa likod ni Benji na kaldero ay naglalaga nga dito ng saging na hinog. At ito nga kami ni Ate Em at Gigi, kumakain na nga kami, hindi na namin hintay ang pork chop. At meron namang dating ulam na inihaw na isda. O diba mga mi, habang kumakain nga kami ay nakababad kami sa tubig, pero nga kung sa swimming pool kayo naligo, mahal na nga ang entrance. Hindi nyo pa ma-experience na habang kumakain ay nakababad sa tubig. At dito naman mga mi, sa bandang gitna ng pinagliliguan namin ay inaayos nga nila Papa ang bato at maglalagay nga sila dito ng pagkain at ng kanilang iinumin. Lalagyan pa nga ng tubig ang kaldero na may kanin. Kaya ayan nga, inaalis ni Michelle ang tubig at sayang naman kung hindi ito kakainin. Tapos na nga ang DIY na lamisa at luto na rin nga ang pork chop, kaya ayan nga, kumakain na nga sila Mr. At dito nga si Canilo nakadikit kay Michelle. Paano man naman, meron nga chichirya si Michelle. Chichirya is life nga kasi kay Canilo. Grabe yan kumain ng chichirya. At dito nga mga mi ay libre lang nga panghilod. Bali kukuha ka lang nga ng bato at ikukuskus mo nga sa balat mo. At ayan nga si Kuya mga mi, napaka-social nga at may tagahilod pa nga. At ayan nga mga mi, si Benji nagbabalat nga ng Hawaiian na pinya. Tahimik lang nga kami dito habang tinatanaw nga siya, pero ang totoo nga ay hinihintay nga namin yung pinya. At ayan nga, nang sinerve na nga ni Benji ay pinya ay attack nga agad ang mga person. Kapag ganito talagang masarap na pinya at napakatamis ay huwag ka ngang magpapahuli at baka nga maubusan ka. At dahil nga parang kisap mata lang nga naubos nga agad ang pinya, nagbalat nga ulit si Benji ng panibago. At ayan nga mga mi, sabi nga namin attack mga person. Treasure moment talaga mga mi ang ganitong mga ganap. Habang kumakain nga kami ng prutas na fresh at nagbababad nga dito sa tubig ay tamang kwentuhan lang nga at tawanan. The best nga itong stress reliever mga mi. Makakalimutan mo talaga ng mga ilang oras ang katoksikan sa buhay mo. Nagtry din nga silang maligo dito sa ilalim ng tulay at sa part na nga ito ay napakalalim pala dito. At dahil nga alas 5 na ng hapon, pauwi na nga kami, pero bago nga yun, nagshampoo at nagsabon nga muna kami dito. Tapos yung mga dala naming gamit ay hinugasan na din namin dito. Tapos yung mga plastic na basura namin ay sinigurado nga namin na maitapon namin sa tamang tapunan. O siya mga mi, hanggang dito na lang ang video ko. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessings at syempre sa inyo na rin mga kakingpins. Bukas naman ulit.